Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon. May buntag, kumusta? Kini Super Edgar Gutierrez, mga balita karon. Ipangunahan sa Police Regional Office 7 ang padayong paningkamot sa kapulisan pagpalig-on sa disaster, preparedness and calamity or community safety. Ihimo sa kapulisan ang clearing and paneling operation sa Villa del Rio Subdivision o Subdivision 1 sa Barangay Bakayan, Siyudad sa Sugbo. Ang kalihukan sa publiko post-typhoon response nga namugna sa Bagyong Tino ug ingon man sa Bagyong Uwan. Ang hiniusang puwersa sa kapulisan naglangkob sa Cebu City Police Office, Police Station 8 o Philippine Coast Guard. Alang ka PRO 7 Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, way paglugak ang suporta sa kapulisan alang sa kaluwasan sa publiko o ingon man sa community recovery. Samtang gisugdan na kagabi nga di na pagyan ang taytayan sa Bakayan, sa Barangay Bakayan, sa mga six-wheeler trucks pataas aron dili mo samot ang kaguba niini. Mao ni pa kamaduan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa Department of Engineering and Public Works ug City Traffic Operations Office. Diin sa pagkakaroon ang mga sakyanan gipang abisuhan nga moagi sa eskina Tigbao sa Barangay Talamban mulaho sa Dan sa Barangay San Jose, lahu sa Barangay Pulang Bato o vice versa. Gihimo kining maong rerouting sa mga sakyanan aron dili mo samot ang danyo sa taytayan sa Bakayan o Barangay Bakayan, Siyudad sa Sugbo. Samtang laibahin dead on arrival sa Tambalanan usa ka 33 anyos ka lalaki ug naangol sa ang laing 32 anyos ka lalaki sa diha mga biktima gipang duslak sa usa ka tawo o sa kasuspek sa Barangay Alambihod, lungsod sa Argao. Ang suspek silingan ra sa mga biktima. Ubitahan kini siya kaugalingon ngadto sa kapulisan nga midakop kaniya. Nabalog na sa bilaguan sa Argao Police Station. Suma sa investigasyon sa kapulisan nalamba ang suspek sa gimaningon ining motor ug miduol ang mga biktima ron unta tabangan nga makabarog apan mibunot kani kutsilyo ang suspek ug gipanunggab ang mga biktima. Padayon pagkapulisan karon sa investigasyon o baseran unsay motibo sa suspek sa gihimo niyang krimen. Suportado ni Governor Pam Bari 4 ang tinguha sa kapulisan sa lalawigan pagtukod og digital forensic laboratory dinhi sa Sugbo nga mo serbisyo sa Visayas Region. Ang mao nga digital forensic laboratory makatabang sa investigasyon nga may labot sa cybercrime nga mga hitabo. Matod ni Colonel Jel Guillermo, hepe sa PNP Anti-Crime Cyber Unit 7, bisaka ang mga cybercrime sa rehiyon. Tumong sa opisyal nga ang Cebu mo'y untay makabaton nining laboratory nga makatabang sa investigasyon sa kapulisan labot sa mga cybercrime. Super Dismay Padilla sa Dulas! Top 6 most wanted person na dakpan sa kapulisan sa Central Visayas. Na-report Super Dismay Padilla. Go! Super Radio! Usa ka 38 anyos nga lalaki nga si alias Gerald nga nalista isip Central Visayas top 6 most wanted person ang nadakpan sa Barangay Marbel at Kinupawan City North, Canapato, pinagyo sa joint operation sa polis sa Tagbilaran City Police Station. Ingon man sa kapulisan sa naasoy nga lugar ang pagdakop sa akusado, pinasikat kini sa warrant tungod sa kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165 in Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 diin ang nag-issue sa warrant of arrest mao si Presiding Judge Jennifer Chavez Marcos, Regional Trial Court Branch 2 Tagbilaran City Bohol, pinitrahan Enero 2025 gulatian sa rekomendara si Police Regional Officer Director, Police Brigadier General Enrico Marana Nidaig sa teamwork sa Panglao Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit Tagbilaran City Police Station o Police Regional Office 12 alang sa ilahang pagdakop sa maong akusado ng silang critical role sa maong operasyon ng akusado karon temporaryo nga militain sa custodial facility sa Panglao Municipal Police Station o Police Provincial Office o kini ipresentar ngadto sa korte. Kini si Desiree Padilla sa Super Radio Duway Dukulan, dapat ito. Ang Super Radio Gabriel Murok sa Dulas! Di na pabalikon pagtukod sila panimalay ang ipangbahaan.
sa barangay San Isidro, Talisay. Anong report? Super Gabriel. Tunog Super Gab, pasok. Super Radio. Di na pabalikod sa pagtukod silang panimay ang mga gipangbahaan sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Kini mo'y gibutyag ni Kapitan Nerio Zafra sa barangay San Isidro. Asoy pa ni Zafra nga sa ilang panagtigom ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas, sila nangita og lugar aron kabalhinan. Apan niyang gitataw nga dili kini madali tungod kay sa ilahang barangay halos wala na kini makante. Sa pagkakaron, padayon ang mga negosasyon sa mga yuta samtang gipangitaan sab og kaabangan ang mga piktanong pamilya. Asoy pa ni Zafra nga adunay uban nga mga pamilya nga nangabang na lang yod aron sila mahiluna sa pagpuyo. Una niini si Zafra ni Tataw nga no build zone na gyud ang dapita nga nabahaan subay sa pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dihang mibisita kini sa Dakbayan sa Talisay. Ang barangay San Isidro adunay 450 ka pamilya, 75 ka pamilya nga nabiktima sa bagyong Tino ni adtong miaging simana. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Ang Guam Logronyo sa Super Radio. Duga report karos gawas doon ay nangawat ng bisikleta na pusasan. Report Super Guam, Logronyo, Super Guam, go ahead. Super Radio. Super Edgar, kinig suspect nga may 23 anyos nga ulitaw aga nadakpan ni sa ato kapulisan na human sa follow-up operation usab diyang aga biktima ni mi reklamo kini gamaw insidente nangawat ni gamaog suspect sa may dulo pati kagabi mga alas 7:20 ang kagabhion usa ka biktima nga atong ginabi 37 anyos nga taga barangay Dulho pati ba Dakbayan sa Sugbo di gyud makapasaylo sa suspect karon gabuntag ang duha atong nahinabi diya sa Mambalig Police Station. Ang suspect nga 23 anyos nanghimakak nga nangawat siya sa maong mountain bike nga mobalor og 50,000 ka pesos nga pamarog o gisandig na doon sa basketball court sa nisgutag lugar diya sa may Sipadilla, Barangay Dulho, Patima. Unya iya kini nga gikuha sumapa nining dinakpan kaya nagtuo siya og nahabilin og wa nay tag-iya. Hinungdan nga iya kini nga gida yang giangkon nga pinunitan lang niya kini nga maong mountain bike. Apan diyang nagkupuntasi sila sa tag-iya nga 37 anyos ang tag-iya nga itong dinabisan niya butyag nga ilahang nakuha ngadto na sa silingan nini nga suspect gibaligya og 600 pesos kini nga maong bisikleta or mountain bike sumapa sa tag-iya nga di niya mapasaylo gipasaka gyud ang kaso nga pagpangawat karong adlaw. Matod pa niya kung duna pay intensyon nga muuli og nakit-an sa suspect ang kini iyang mountain bike iuli unta niya apan sa ilahang pag-adto sa panimalay niini diha nga dunay naka-report na nagdumili pa kini pagatubang niya ang iharang nga ginikanan maoy nangabugar unya dihang iyahang nga gipangitaan sa bisikleta ni padayag kini nga wa siya bisikleta nga nakitan matod pa sa biktima nga iyang patagmon kini nga mao nga suspect nga guragway niini nga daghanang na biktima sa pagpangawat sa ilahang lugar. Kini si Guam Logronyo sa GMA DYWS Super Radio Dapat Totoo. Ang Super Alan Mahal sa Super Radio. Ipakitaan karong paagi ni Mayor Archival kadtong mga job employee nga way appointment pero pabiling nagtrabaho sa City Hall. Ano report Super Alan Mahal, Super Alan, pasok. Super Radio. Gipangitaan og paagi ni Mayor Archival nga kadtong mga job or employee nga way appointment apan nagpabiling nga trabaho nga ibutang kini isip pa mga kawani sa Cebu City Government ubos sa gituwag salary grade 1 na dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Apan nagsigutan ng mga kawani matod pa ang dito sa gusto nga masulod sila nga anara ang ilang salary grade 1 gibikan nagkantidad kini kadto mismo sa pinakadako ang 14,000 ka pesos matag buwan. Atong nasayran nga nasayran ni Mayor Archival daghan mga kawani sa Cebu City Government nga bisan pag-way appointment padayon nga kini nga nagserbisyo ngadto mismo sa pinakabang departamento dinhi mismo sa syudad. Kasagaran nini ana mismo na destino sa baybuhatan sa City Health Department sa nagkariya nga mga sentro dinhi mismo sa Dakbayan isip mga job or employee sa Cebu City Government. Ako sa Alan Mahal sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Balita karon. Hantod
daw sa sunod higayon ning tulumanon balita karon. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batan-on, aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batan-on, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatan-on. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo, gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batan-on, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. May buntag, may adlaw nga Biyernes, kumusta pit sa 14 na. Dulduol na yung Pasko. Mga 40 adlaw na lang kapin. Pasko na. December na pero medyo din isugbo sa man. Ba't na mamug Pasko na? Panahon ganis Pasko, mga ito may iskutan na yun nga lipay-lipay o nailipay-lipay, gasto. Mga bitaw ka naghan kayo magpaabot ng bonus, mga 13-month pay, 14-month pay, 15-month pay. Kato gastuhon, hindi katapos tuig. Karong buntaga, samtang kaabot na murag, sugod magkisang Pasko des niyong tag sa kalugar. Maiting mo diha sa mga lugar tingali wa mo mabahay diha wa kay mo maigo adtong dako kay katalagman sa duhak bagyo. Dili Sugbo medyo wa pa kay na mo mabatyagi. Although daghan namin makita namo diri mga gaynagmayng mga dekorasyon. Pero mura ka feeling bas mga tao niya pa sa pagbangon, niya pa sa inanay nga pagbakod gikan sa grabe nga nasidati nato diadtong kahimtang sa panahon nga di maayo. But anyway, mag-positive ta. Ting positive ta everyday. Lantaw ta katusunahan ni adna tapit sa 14 naman ron. Atulang taon ang umaabot labi na doon may mga plano ros gobyerno nga ipagsayo paghatag ang mga dawatunon sa mga empleyado. Ang mga bonuses, mga sabay tawagan nila mga nagkalain-lain nga mga incentives. Isayo-sayo, labi na din sa ato, no? Nga hitabuan. Amot ka mga senior citizen. Saan sa gaha, kaya mo kadabuhan naman yung tag-1,000 sa mga senior diri sa Sugbo. Magisgo tag gasto, magisgo tag rights. Ang mga konsumidor dunay mga rights, di ba? Ang kitang mga konsumidor, doon natay wow ka basic rights. Right to basic needs, right to safety, right to information, right to choose, right to representation, right to redress, and right to consumer education plus right to a healthy environment. Ang atong gobyerno misiguro nga doon nagyud tay mga katungod nga mapadalipdan o atong mapatugbaw isip mga konsumidor. Now, kantanan ng tao, konsumidor man. Isa sila diya talaga gobyerno, konsumidor na sila. Now, din sa ato, doon na yung sa kasugyot ang usas mga konsihal sa siyudad. Ang sugyot mao, although dili ini siya bago actually nga huna-huna, gani, magkapangutan na tag unsa ni ka relevant o ka-irrelevant. Nga manduan na ang mga tindahan o tanang vendors that they must provide the correct change sa tanang customer kay kundili magatubang silang silot. Doon na giproponer nga ordinansa, anti-short change ordinance sa siyudad. Mao ni gipasar
Pero pa ni, gitrabaho pa ni sa mga taga-siyudad sa Sugbo nga gi-introduce ni Konsihal Henrik Go nga istiktuho na pagdili kining gitawag og short changing under any circumstance. Ang polisiya sa gobyerno sa siyudad is to protect consumer welfare, pagsiguro sa mga customer nga makadawat yun sa exact change due from all commercial transaction. Aron kuno mas safeguard nato ang financial rights at the same time uphold ang ethical business practices. Unsa man ang shortchanging? Kanang shortchanging i-define na as the act of giving less than the exact change without prior explanation or consent. Usa ni ka violation even with the promise to deliver the change later. Bisan pa kung ingon ka nga unya lang sukli. Basta kuwangan kang sukli, violation yun na. Mo na'y punto aning ordinansaha. Unya, dunay silot. Ang unang offense, sinulat nga warning ug mandatory consumer rights orientation, seminar kay mga vendor ug ang mga tag-iyang tindahan. Nya warningan. Kaduhang offense, dunay multang 1,000, nya plus citation ticket, ug third offense, dunay multang 3,000 plus temporary 3-day suspension sa iyang business permit. Sa musunod pagyud nga mga offenses, 5,000 na ang multa, unya i-recommendar na nga i-revoke ang iyang business permit. Nya magbutang gyud kuno tanang mga tindahan ining mga visible signage at the point of sale. Ang signage ingon, please demand your exact change. Short-changing is prohibited. Unya ang gimanduan ani nga mo monitor o mo reinforce o mo enforce ani business permit and licensing office. Sa yan ang pagkasulti, mingon ang atong siyudad sa Sugbo, pinagining usa ka ordinansa silutan natong mukuwang og sukli. Bisan asa nga vendor, bisan asa nga tindahan. Aritas mga nahuna sa atong mga kapuso ani kay number 1 ang pangutana sa man, ilabihan ba yun ni karampant? Dini sa ato, daghan bang nabiktima na ni ini? Ang number 2, bag-o ba ni sa atong pandungog? Kay, nabiyatay kuan, nanabiyatay national law. Iba ba doon na naman national law aning kuan? Republic Act 10909, also known as No Shortchanging Act of 2016. So doon ang national law ani nga nagmando gyud og exact change mo ang mga vendors kinahanglan mo hatag yung saktong sukli. It is the duty of any business establishment to give the exact change sa mga konsumidor gawa na magpaabot nga siya pangayuan pa sukli. So i-identify ng mga prohibited acts ani shortchanging. Ato pa, kuwangan kang sukli o di ka manukli. Shortchanging a consumer, bisan ko kuwag pila ka sintimo, pila ka sintabo, it's unlawful. Or giving change in any form other than the currency. Kanang suklian kag kindi o doon na kay credit slip, dili na. Or asking consumers for permission to be exempted sa balaod, sa mga provision sa balaod, apil na ang pag-cite sa non-availability of small bills or coins. Sa yanong pagkasulti, itahas ngadto sa tanang tigbaligya, ngadto sa tindahan, ang gimbuhaton pagpreparar og saktong sukli. Kay kasagaran gud ba man ni pirmi gyud nga mahitabo bitaw? Kana bang dili tingali 100% ba moingon tang dunay mga tindahan nga may moingon sad nga di lang ko mo baligya nimo. Kay wa ko'y kasukli anang imong 1,000, palit lang kag less than 100, palit kag 15 pesos niya imong ihatag nga bayad 1,000. Murag unfair sad kay na tindahan, di ba? Although kung ubos ning balaod, kil mapugos ka pag sukli.
Mapugos kang sukli kay kuan magka isumbong man ka, unya warningan maka, katulo ka warning, unya saman di ba na unfair sa bahin sa mga namaligya? O bitaw ng usahay, di ka kabasol sa mga tagig tindahan nga muduol ka pala ganit, danga-danga pa ka, wapaghambayad, wapagamuingon si palito nimo, watono kadaan pili kwarta nimo diha, kaya galigwa ko'y kasukli. Unay primero, o gano'n na yung natubabati, kining usahay, magkalalis ang mga mamamalit o ang mamamaligyaay. So kining maong balaod doon nagpasabot nga obligasyon gyud ay nila nga mga namaligya nga magpreparar og sukli. Dili obligasyon natong mga pumapalit nga magpreparar sa og saktong change o saktong kantidad sa atong paliton nga butang. Is that fair? Kay wala ko sa tingali na maligya kong mani, mahal man ni ron, tagsagatos naman rong takos man ini. Bawa mo ang maning lungag ron, tagsagatos ng ron, takos na 1.20. Imong kwarta, 1,000, palit lang ang balis kwinta, di ba marang unfair sa kay paminaon? Tumakutan na tayo ni, unsa ba yun? Kanang hugbe na itong 100% obligasyon yun na sa mga seller, kanang pagpanukli. Labisan pa man kung unreasonable sad kayo, kung ang mga mupalit magdagdag ko ang kwarta niya, gamay na kay kwaon, ibag sa kamaluoy sa mga mamaligyaay. Number 2, unsa ba sab ni ka relevant ang pagsilot kunuhay, yung kunuhay kay wala na nakabating doon na silutan na ni. Na naman ibalaod. Unya, katulugod sa ito ba, doon ay first warning, second warning, unya ra ka takdai o multa sa ikaduha nga violation. So the number 2 point is unsa ni ka enforceable. Ikaw makig-away ka, mukiha ka, or saman mo paghahago pa ka, tugod lang kay wa ka sa kliig 20 tabos, o ka sa kliig 75 tabos, o 75 pesos, as the case may be. Number 3 pag yun, sa question sa relevance aning maong ordinansa, ay kalimot nga karong panahon na, wala ka nang nag-cashless na ta. Di ba, hapitan ng mga sari-sari store diya sa mga mamaligyaay sa merkado, GCash naman na, mga wallet system naman ang panggamit na to. Ang akong sumaga ni sa kuan report karon nga, pertidaghana na sa porsyento sa mga transaksyon, wa na gamitig cash kaninang mga e-wallet o nyawa man na, may takdang sukli ditso man na. So, magpwersa ni maghatag ni gibugaton sa atong mga pangutana, unsa ba ka, number 1, unsa ka enforceable, unsa ba ka relevant, nga punuhay atong gukdon kining mga mamaligyaay, nga di makahatag sa kanang saktong sukli. O bito nang utana ko, unang pangutana dayon, unsa ba ni karampan kini sa ato? Kamo mismo nga naminaw, doon na ba mo naibawaan diyang mga tindahan nga di muklarong sukli? Kaya kasagaran na ba ana, di muklarong sukli ng tindahan, di mo ni kambalik, taggaman ka. Kaya usama na sa mga butang nga likayan sa mga mamaligyaay nga malikayan siya sa iyang mga customer. Matagman ka sa mga customer kaya di ka manukli or di ka manukli. O nang utana ko, unsa ka rampant ni, unsa ni ka dakong problema nga giagian o nahiaguman sa atong mga katawhan. Pagka-text mo diri sa 0917-144-4867. Kini, Pugong sa Pulso. Oras sa Pugong sa Pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. May buta diyan ni Saldivar, Analin, mo sa di Analin. Upan niya nga nagkatanaw sa itong live at ito ni mga chatting Ben Gams taon na lang ning suki sintal na tindahan nga wag isukli-sukli ug way discount sa senior. Please follow up kay dugay na kainin nilang paimos kana mo'y dako tingali problema. Ako mo ng problema dunay mga tindahan din nga dili mo kuan dili mo discount og senior kada ko na problema mo gid ko nakita. Kada ba doon ay mga tindahan din nga ang imong paliton gani
kuan kananan kanang mo didak silang senior basta mukaon ka meal ba kanang paniod to or panihapon pero og mag-snack lang ka way labot so di man ni may mong conditionan sir kay snack ra lami kay sumbong na sila diha sa dool-dool man taga Oscar nung opisina sa City Hall naanay kananan diha gusto na imong gisulti nga naay mga di mo deduct og discount di mo deduct senior citizen mato ni Arnel Imbadura unyas Edgar silutan pud na ang City Hall mubayad ka ingnon ka way sukli pasinsyuhi una na precisely mo na kung punto ning maong kuan maong lisgutan kanabang let's talk about fairness kinsa ba ni fair ba ni kay sa kutanaw ang balaod mo pabor gyud na sa konsumidor natong konsumidor pero at the same time tingali may sab tingali nga atong naon if you talk about fairness nga fair sa duha ka bahin fair sa mga konsumidor ug fair sa mga namaligya kay fair ba sad na kung ang imong kwarta dako kayo palit lang gamay kayo adto ra gini mo masinsyuhan lang imong 1,000 makabasol bakas vendor moingon nga wa ko suklian oy moro ni mo kwaon kuan mo 15 pesos or 15 pesos sa kwaon ako 1,000 imong ibayad ako kwarta nag-aral lang 100 mo nang buto ko ipasabot so magpuno ni sa atong mga pangutana number 1 unsa ni karampant ni nga daghang nagpahimus nga mga vendor nga di manukli number 2 di ba ni redundant in the sense nga naman yung national law ang national law ani na-aprobahan in 2016 mao gyapon silutan ang mga di manukli unya adto ka reklamo sa DTI mao ni national law nato pero aning ordinansa sa siyudad sa Subo adto ka reklamo o ang mamonitor ani kaning licensing division sa City Hall so sa man is it really relevant? Is it really necessary or pagka-create na hinuog kaguliyang ani nga tong mga kay dis pagunsa baya ako everyday man sagi ko mambalit no palit-palit man da no labi na ka mangumpra hilig ba mangumpra ka mangumpra sa merkado tingali magbato sa tag responsibilidad as a consumer nga di lang ta magsalig nga mura mitong balaod nga ibaw ka baro nimo paliton magandam ka saktong sensiyo para hinugar mo pliti kag jeep good di ba suway ko nung pliti ng 500 ng jeep di mo kwaon 30 pesos sa pliti minimum di ba kasama as driver di ba what I'm saying is if you talk about fairness kinala fair ni para natong konsumidor at the same time fair po sa mga dili kay fair nga ma-unfair kitos pikas mo na kubuti pasabot ni ning maong balaod nun ron. Naring ipangutanan na to ni Bibi Jules o sige sulti sa itong magkapuso. Go ahead. Atong paminawon ang mga pulso o mga opinion sa atong mga kapusong tigpaminaw. Para nako nagdagan ubay-ubay jud ko na bantayan nga sa pagpaminta sa negosyante especially sa kana magkompetensya bitaw kay ang usa ka competitor is mahalin ang usa sad is barato so mo na ari sa barato mamalit ang mga tao mo na nga di jud malikayan nay something pamintaha kanara sa akong baruganan naalay pipila siguro dili daghan ang labing bintahoso karon yung mga negosyante kinig yung mga maligya o mga krudo o gasolina nga aber kay dunay mga kalamidad sa kinusahay nga paturagas lang pa-increase dayon monify kayo gumika na kay gisakyan ng balaod sa Pilipinas nga wa say ayo o gawas niya na doon na sa ubang mga produkto tinuod nga niadto epektibo kayo karon less na ang iyang effectiveness kana usa na sa mga matang sa pamintaha hinaot nga tuang taga DTI musubsub siyang kampanya pagmonitor sa presyo sa mga basic commodities ilabi na karon ngang Cebu ubos pagyapon sa state of calamity. Medyo kuanda murag laum-laum kini nga pangutana nimo Super Kibenda.
no. Sa pagkakaroon ni noon wa ko'y nabantayan, no, wa pa siya nang reklamo na itong mga kagsuunan nga doon na nagpaburot sa presyo panahon ining kalamidad. Apan ibaw naman nila daan kining mga negosyante nga unsay ilahang tubangong nga kaso kung paburot sila maayo sa ilahang mga baligya diha. Pero ako na obserbaran karon kining problema sa lana, no, gasolina, no, nga magsigig saka taas unya mo rollback lang og tagpila ka centavos murag wala gini magkadima og maayo mo ni nagdag unload sa ato ang kuandre negosyo nga musaka ang gasolina, musaka tanan. Pero kung doon na mo mahibawaan ato mga kagsuunan nga doon na sila mga mahibawaan nga magpaburot sila presyo i-report na yun kay banatan-banatan na ito maayo diri sa Super Radio. Lamat kayo, Kevin. Alas 11:26. Pugong sa pulso, dinhi sa DYWS Super Huna-huna! Huna-huna! Gitingwa aron sa usa ka konsehal sa syudad ang pagpasari ni ordinansa labos paghatag og tukma nga sukli ngadto sa mga konsumidor. Usa ka suliran nga hagbayarang nakahasol sa kadaghanan. Labi na sa kinaiya sa mga negosyante sa di paghatag sa tukma nga isusukli. Maayo kini nga lakang. Pero di ba doon na naman kitay national law ni ini? Sukad pa sa tuig 2016 na panday ng balaod ba ini diin ginili ang mga tindahan nga manghatag og candy, gum, or any item isip sukli. Pagdili sa shortchanging, kakuwang sa sukli. Illegal ang pagdeny o paghatag og kuwang nga hustong sukli bisan unsa kagamay sa cash o non-cash transaction. Kinahanglan doon na sila ibutang nga sign nga magpahibaw sa customer sa ilang katungod para sa hustong sukli. Ug dunay silot, first offense, second offense, third offense, ug implementing agency ni ini DTI. So mga pangutana, nagpaila ba ni nga mas angayang sundon ang lokal nga ordinansa kaysa nasud ng balaod? O sa may gihimo sa Department of Trade pagpatuman ni ini? O sa kadapusan unsa may kasiguruan nga mapatuman ug mas ispiso kini? Wa man gani mo epekto ang nasud ng balaod kalabot ngini nga murag tab-ang ra kaayog dating para sa implementing agency nga mao ang DTI kining maong balaod. Panghuna-huna! Ang period to na mga kapuso, tugnaw ng kabutago na madali sugbo. Ito boss na kaya, natukan na. Sabaw, labi na kainit pa. Ugma na sabta sa atong pugong sa pulso, ang ugma nga Sabado, alas 11 na magsugod. Pala ko, Super Julius Malinaw, Kevin Jones dere. Kalimot sa mga balita, usunod karon sa DZWB, unang drama sa 12:30, alang kanimo, kapuso. Super Edgar Gutierrez, salamat, maingod to. Pugong sa pulso.